So, the art of flexibility. Let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 9 in verse 20 to 22. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 9 verse 20 to 22. Beginning verse 20, I will read it in my NIV Bible version. Sabi po dito, to the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. And to those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but I am under Christ's law, so as to win those that having the law. Verse 22, to the weak I became weak to win the weak. I have become all things to all the people, so that by all possible means I might save the lost. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, Diyos, sa inyo pong mga salita na aming pong pag-aaralan. Lord, hayaan mo ang kapangyarihan nito, Panginoon, ay amin pong maisabuhay, magkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin, that we will apply it, Lord God, in our everyday living in a practical way, Lord God. At ito yung aming lalakaran, Panginoon, that your word today that is going to be discussed in this close ay magbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa amin, tutulong sa amin upang lumago pa kami sa pananampalataya at tumibay po yung aming naisin, ang commitment ng paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat sa iyo, ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The art of flexibility. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. No? So, it is how the Apostle Paul project himself doon po sa mga mata ng, or doon sa kanyang audience sa Corinthian church. Now, let's talk about the word flexibility. Sabi po ng dictionary, no? So, marami akong tinignan dictionary, but pinili ko po yung galing sa Merriam. Merriam, tinignan ko siya sa Oxford. So, almost the same naman yung kanyang mga meaning na binibigay. Pero po, from the Merriam Dictionary, sabi po dito, it is the ability to adapt and adjust to changing circumstances, priorities, and needs. When we say flexibility, ito daw po ay ability. It is the ability, yung ating kakayahan to adapt. No? To adapt, ibig sabihin to get in, to get involved, or to ilagay yung ating sarili or ibagay yung ating sarili and to adjust to the changing circumstances, priorities, and needs. Sabi dito, ang circumstances po, ang mga pangyayari at sitwasyon sa buhay ay nagbabago. Okay? Nagbabago po siya. And even our priorities, nagbabago po siya. And even our needs, nagbabago siya. No? So, yung pangangailangan natin 10 years ago, nagbago po siya, iba sa pangangailangan natin ngayon. Our circumstances 10 years ago is different from our circumstances today. Tama po ba? Our priorities 10 years ago is different from our priorities right now. Pero dapat ang hindi nagbabago sa priority natin 10 years ago and until now is our priority to serve the God, to serve our Lord. Amen? So, yung mga prioridad natin sa buhay, it changed. Lalo na po sa atin, tayo nagkakaedad, di po ba? Noong 10 years ago, natatandaan ko, 10 years or 20 years ago, ang priority ko, halimbawa, yung pinagkakagastusan or where I spent yung sa aming pamilya, yung pera is most of the time sa food, sa clothing, and everything.
Ngayon po iba na. Sa amin, may dagdag na pinagagagastusan, yung maintenance po. I have to remind Ate Rochelle every day, meron pa ba ako ng gamot? Kasi kinakailangan, every day, iniinom siya. So, ibig sabihin, circumstances changes. Needs changes. And even yung pong mga priorities natin ay nagbabago. Dahil do sa panahon, sa ating sarili mismo, sa ating pangailangan, yung ating harap sa buhay na ito, nagbabago po siya. Okay? That is why, sabi po dito sa meaning of the word flexibility, it is the ability to adapt and adjust to the changing circumstances, priorities, and needs. So, dito po lang po sa meaning, pinapabatid sa atin that we need to learn how to be flexible because ang lahat po nagbabago. Amen? Lahat nagbabago. So, ang sitwasyon nagbabago. So, di po ba, if you observe yung po mga subdivision ngayon, no 10 years ago or 20 years ago, yung mga subdivision, pag pumasok kayo, okay lang, maluwag yung mga subdivision. Lalo na yung mga second class or third class subdivision, maluwag. Pag pumasok po kayo ngayon sa mga subdivision, even yung mga premier subdivision or mga residential area, napakasikip ko. Kasi kahit yung kanila pong, could you imagine, Green Meadows, no? One of the premier subdivision dito po sa NCR or Corinthian Garden. Pag pumasok po kayo dyan, kahit yung kanilang lansangan, ang dami nakaparadang sasakyan ngayon. Kahapon kausap ko yung isang customer namin sa kasi sir, yung sasakyan kasi ngayon is hindi na lang luxury. It is a necessity. Pangangailangan na siya. Kaya lahat talaga kumukuha ng sasakyan. Kaya ang hindi na-prepare ng mga developer 10 years or 20 years ago is yung nga, pagdating ng ganitong panahon, ang sasakyan is necessity na sa pamilya. Di po ba? Naalala ko dati, nung kami ay nagba-Bible study, mga kabataan pa kami noon. Ang Bible study namin dito sa Barangay Holy Spirit, dito sa Republic, ang church nasa Tandansora. Alam po ba ninyo na nilalakad lamang namin yon papunta doon sa Republic, papunta at pabalik. Ngayon, pag inisip natin na ganun kalayo yung Bible study natin, yung mga outreaches natin, at sasabihin maglalakad tayo, aayaw tayo, di po ba? But during that time, during that early days, hindi po kami sumusuko, parang enjoy. Kasi kwentuhan, may mga sasakyan naman, pero madalang yung sasakyan, diba? Masarap maglakad. Pero ngayon, subukan yung maglakad from kahit mula lang dito hanggang FCM, di po ba? Hindi na ganun yung sitwasyon. Amen? Glory to God. So, now, tingnan po natin the importance of flexibility. So, sabi daw, mahalaga ang flexibility or being to be flexible because sabi dito, number 1, it is for the effective relationship and communication. No? It is very important. Flexibility or being flexible is very important because it is important for the effective relationship and communication. Bakit po merong mga relasyon na nasisira? Because doon sa ang relasyon po ay binubuo ng dalawang bahagi lagi. Or hindi dapat nag-iisa. Meron siyang isang side, isang party, pangalawang party, other parties, kaya merong relationship. Bakit maraming relasyon na nasisira? Pagkakaibigan, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, bakit marami nasisira? Because nakalimutan po ng bawat isa o na magkabilang panig na matutunan ang pagiging flexible. Di ba? Kasi aminin po natin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang personal preferences. Meron akong gusto na hindi mo gusto.
Meron akong paniniwala na hindi mo paniniwala. Meron akong kayang gawin na hindi mo kayang gawin, and vice versa. At kung hindi natin kayang mag-adjust to be flexible to one another, doon po nasisira yung isang relasyon. That is why being flexible or flexibility is important because it is for the effective relationship and communication. Sa pag-uusap pa lang, maraming hindi nagkakaunawaan. Why? Because both sides failed to develop flexibility sa kanilang mga sarili. Okay? And importance number 2, it is important for a successful problem solving and conflict resolution. Mahalaga daw po siya para sa matagumpay na pagre-resolba ng mga suliranin at ng mga komplikadong sitwasyon, no, yung pagiging flexible, no, for us to solve a problem sa isang relasyon or sa isang ugnayan, napakahalaga po ng pagiging flexible, lalo na sa mag-asawa. Di po ba? Bakit laging may asawa na laging nag-aaway? Di ba? Kasi walang gustong mag-adjust. Walang gustong maging flexible. No? So, napakahalaga daw po niya for a successful problem solving. No, kaya sa mag-asawa po, tingnan natin, pagka yung ating kabiyak or yung ating spouse ay medyo mataas, no, hindi, no, pag sinabayan natin ng pagiging mataas, komplikado talaga siya. Di ba? Tama po ba? Tama po ba, Kuya Ruben? sa mag-asawa po, sino lagi yung nagpapakumbaba? Ha? Lalaki? Oo. Lalaki lagi? Tama ba? Na ibig sabihin, yung mga lalaki, na-develop na nila yung pagiging flexible. Tama? At totoo po yun, kahit sa amin, ako rin lagi. Ako rin lagi. O sige, ikaw na yung matapang, ikaw na yung tama, ako na yung mali. Basta wala na lang ingay. Di ba? So sabi dito, for a successful problem solving and conflict resolution, flexibility is very important. Tumatawa si Kuya Paul Robert. Flexibility. Alam mo na pagkalalaki, dapat dapat, di ba? Lagi sila yung dapat flexible. Oy, no? Panghahawakan ito ng mga asawang babae, oh. Sabihin nila, sabi ni pastor yan, ha? Sabi ni pastor. Hindi po, both sides should learn how to be flexible. Man, yung iba, kaya maraming kalalakihan na mga lalaki or mga husband na walk away because may pride din yan eh. May pride din yung mga lalaki. Pag ayaw magpakumbaba niya ng gagawin, walk away. Maghahanap ng ibang barkada, maghahanap ng ibang di ba? Sa kabilang bahay. Dahil ayaw din niya magpakumbaba eh, pero salamat sa ating mga Kristiyano, the husband learn how to be flexible. As well as the wives. Wives should learn also to be flexible. Tama po ba? Amen po ba mga wives na nandito? Ha? Amen? Lakasan naman ninyo. Amen? Amen? Glory to God. So, another one, importance of flexibility. It is important because we need it to be adaptable in the ever-changing world. So, mahalaga daw siya, ang flexibility because it is our ability to adapt in ever-changing world. No, nagbabago ang sitwasyon. Yeah? Nagbabago ang sitwasyon. Minsan, di po ba, yun yung ating malaking challenge sa atin. Ang bilis mag-increase yung ating pong inflation rate, di po ba?
bilis tumaas ng mga presyo ng bilihin. Pero yung mga employed, di ba, yung sweldo naman hindi tumataas. No? Yung sweldo naman hindi tumataas, no? Yung 10 years ago, yung bigas 35 pesos lang. 10 years ago, yung sweldo ko noong 10 years ago hanggang ngayon the same pa rin. Pero yung bigas ngayon 55 na. Di ba? So sabi dito, it is our ability important because it is yung kung ating being adaptable in ever-changing world. Anong gagawin natin? Tumataas ang presyo ng bilihin, ito lang yung kinikita natin. Diba? Anong gagawin natin? Magwawala tayo? Anong gagawin natin? Sabi ni Pablo sa taga-Thessalonian, in everything give thanks, for it is the will of Christ, of God in Christ Jesus. Pero sometimes mahirap po siyang gawin, di ba? Mahirap siyang i-apply practically. Pero yun po yung sabi ng salita ng Diyos. So, another one, importance of flexibility is, sabi po dito, it enhance our creativity in innovation. It enhance our creativity in yung ating innovation. Sabihin, you will learn to be flexible kahit anong sitwasyon yan. Anong sitwasyon niya? Sabi dito, nagkakaroon tayo ng, nadidevelop, nai-enhance, mas napapaganda yung ating, nagiging creative tayo. Nadidevelop yung creativity natin. Halimbawa po, sa panahon ngayon, maraming crisis na nangyayari, tumataas ang bilihin. Diba? Paano natin siya lalabanan? Yung ating kinikita, yung pa rin, the same. 5 years ago, yun na yung sweldo natin. Pero bawat buwan, tumataas yung presyo ng bilihin. Salamat. Dahil tinutulungan tayo ng Diyos na i-develop sa atin yung pagiging flexible. Because being flexible will enhance our creativity. It will also enhance our talent, yung pagiging innovative or innovation. The last one, importance, is it improve resilience and stress management. In your life, in your heart, in yourself, sabi dito, it improves resilience and stress management. Na kahit maraming problema, kaya nating ngumiti. Kaya nating magpatuloy, kaya nating maging malakas, kaya nating, 'di ba, magtagumpay kahit maraming problema, kahit nadapa ka na, kaya mo pa ring bumangon, kaya mo pa ring magpatuloy at tumakbo. Na hindi yung kapag nadapa ka, ano gagawin? Ayun, dapat tumayo because yung pagiging flexible, it develop in us and it improve yung ating pagiging resilient. Na pag nadapa ka, tayo agad. Huwag yung pag nadapa ka, gagapang. Sabi ni Kuya T, ba't naman kinakailangan gumapang? Eh, pwede naman tumayo at magpatuloy. Yeah, Lord to God. It improves our resilience in stress management. Yeah. Kasi minsan, kaya stressful po yung minsan na yung ating kapasidad ay hindi kasukat ng ating pangangailangan. No, na-stress tayo, ang laki ng pangailangan natin. Ang laki ng yung pangailangan natin, pero ito lang yung kaya natin. Pagka hindi tayo flexible, ang hirap niyang unawain, ang hirap niyang i-analyze, and it develop in us yung stress. So titingnan natin yung needs natin, yung pangangailangan natin. Pero pag tinignan natin yung kaya natin gawin, ito lang, hindi pwede. So ano magiging resulta? Na-stress tayo ng problema. Pero if we develop flexibility in us, sabi dito, it improves our resilience and our talent to manage yung pong
mga problema or stress management. Glory to God. Amen? Now, bago po tayo dito, flexibility as being modeled by Jesus Christ. So, dadako tayo doon sa biblical foundation natin or biblical basis natin. Flexibility as being modeled by Jesus Christ. So, makita po natin, there is a story in the Bible, in the Gospel of Matthew chapter 9, verse 9 to 13. It was the story of Jesus dine with the tax collector. So, nung panahon po ni Jesus, pag sinabing tax collector, sila yung mga mandadaya. Sila yung igahaman sa pera. So, dinadaya nila yung koleksyon ng tax from the community, from the people, para sila ay magpayaman sa kanilang sarili. But during the time of Jesus, in Matthew chapter 9, verse 9 to 13, marami pong nagulat na si Jesus ay nakisalo, kumain kasama nung tinuturing ng lipunan na mga makasalanan, mga magnanakaw. That is why the Pharisee during that time, sabi nila doon sa mga disipulo ni Jesus, bakit yung inyong guro nakikisalo sa mga magnanakaw? Diba? So nakita natin dito, merong nais ipadating si Jesus na mensahe sa atin that yung pagiging flexible ay in-apply niya sa kanyang sarili para abutin yung mga tao na nangangailangan ng kalinga ng Diyos. No? Ng kalinga ng Diyos. Jesus is the begotten Son of God. Siya yung guro, nagtuturo ng katotohanan sa kanyang mga tagasunod. And here comes now that Jesus dine with the tax collector. Sabi ng mga Pariseo, bakit ganyan? Akala ko ba tama yung inyong guro? Akala ko ba matuwid siya? Bakit ang kasalo niya kumakain? Kasalo niya sa pagkain o sa hapagkainan ay yung tinuturing ng sanglibutan or tinuturing ng marami na makasalanan. Makasalanan dahil sila ay nagnanakaw, nandadaya ng buwis, nagpapahirap sa sambayanan sa pangungulekta ng buwis, tinuturing ng lipunan na magnanakaw. And here comes now that Jesus, the teacher, or yung tinuturing na rabbi, tinuturing na guro na mga disipulo niya, ay kumakain kasama nila. So, sabi dito, Jesus having dinner with the chief tax collector named Matthew, together with many other tax collector. At dahil po doon, Jesus was persecuted by the Pharisee. Na hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Fake yan. Fake yan. So kaya si Jesus tinawag ng mga Pariseo na friends of the sinners. Kaibigan ng mga makasalanan. Alam po ba ninyo yung sabi ni Jesus in verse 13 of Matthew chapter 9? Sabi dito, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but the sinners. Makita po natin yung punto ng Panginoong Jesus dito. Why He dined with the sinners. Si Jesus po sabi dito, ang nais ng Diyos, pinaliwanag niya, ang nais ng Diyos, I desire mercy and not sacrifice. So sabi dito, I have not come to call the righteous, but the sinners. So nais ni Jesus na ipaintindi sa mga taong nakapaligid sa Kanya na ang Diyos nahahabag sa makasalanan. At para maramdaman ng mga makasalanan, ng mga taong wala pang Kristo, wala pang Diyos sa kanilang buhay, hindi pa kumikilala sa Diyos, there must be somebody na kinakailangang matuto na maging flexible. Okay? Kinakailangan merong isa na matuto na marunong mag-adjust, marunong bumaba doon sa kalalagayan ng mga taong kinahahabagan ng Diyos. At yun po yung isa na buhay ni Jesus. Because nakita ni Jesus na mga tax collector, the sinners, the publicans, ay minamahal ng Diyos. At nangangailangan sila ng kahabagan ng Diyos. At para ang mga taong ito ay maramdaman at maranasan yung kahabagan ng Diyos, Jesus Himself, binaba niya yung kanyang sarili. He dined with them because nais niya
na maranasan, makita ng mga taong ito ang kahabagan ng Diyos. That's why Jesus made Himself flexible to reach out the sinners. Ginawa niyang flexible or adjustable yung kanyang sarili. Ini-adjust niya yung kanyang sarili para maramdaman ng mga taong ito ang kalinga, kahabagan, at pag-ibig ng Diyos. Glory to God. So, nakita po natin, no? Jesus Himself modeled. Ito pong sinasabi, pinag-aaralan natin. Flexibility as being modeled by Jesus Christ. Another one, ito po yung sa passage natin ngayon. Flexibility being modeled by the Apostle Paul. Tingnan po natin, balikan natin yung ating passage. Ano nga po yung passage natin? 1 Corinthians chapter 9, verse 20 to 22. Sabi po dito ni Pablo, to the Jews, I became like a Jew. No, sa mga Hudyo, ako ay nag-anyong katulad ng isang Hudyo. Okay? To win. Ano yung kanyang purpose? Why He made Himself flexible among the Jews? Bakit ini-adjust niya yung kanyang sarili doon sa kultura ng mga Hudyo? Sabi niya dito, to the Jews, I became like a Jew to win the Jews. Para sila ay madala ko, para sila ay maakay ko, ako ay nag-anyong katulad nila, inadapt ko yung kanilang kultura, kung ano yung kanilang ginagawa, kung ano yung kanilang paglakad, kung ano yung kanilang pananalita, ano yung kanilang the way they walk, yun yung aking nilalakaran. Ang layunin niya dito is to win them. Para sila ay maakay. So kahanga-hanga, tipo ba yung prinsipyo ni Apostle Pablo? In another one, so sabi dito, to those under the law, I became like one under the law. Doon sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay nag-anyong katulad ng mga nasa ilalim ng kautusan. At sabi niya dito, bagamat ako'y wala na sa ilalim ng kautusan, ginawa ko ito, sabi dito, as to win those that are under the law. Okay? To win those that are under the law. Glory to God. Diba? Kung ating pambabasahin yung further dito pong konteksto na ito, nung passage na ito, makikita natin dito na sinabi ni Pablo na hindi niya kinakain yung isang bagay na pinaniniwalaan ng kausap niya na hindi dapat kainin. Hindi dahil ayaw niyang kainin yung, kundi dahil gusto niyang i-adjust yung kanyang sarili para mawin niya yung taong hindi kumakain ng pagkain na yun. Diba? Glory to God. Eh dito, another one, in verse 22, to the weak I became weak to win the weak. Sa mga mahihina, ako'y nag-anyong mahina upang, aking maakay, aking madala, aking maakay patungo sa Panginoon ang mga mahihina. And sabi niya dito, I have become all things to all the people so that by all possible means, I might save some. Ang hirap nun, di ba? Sabi dito, ni Pablo sa verse 13, last part, I have become all things to all the people. I have become all things to all the people. So, dito po, makita natin, maliwanag yung objective ni Apostle Pablo, to win the people. And for this to make happen, kinakailangan matutunan niya how to be adaptable, how to adjust himself, and how to be flexible for him to be able to win the people around him. Ang hirap niya. Pero ito po yung pinapakita nila. Even the Lord Jesus Christ Himself, although He is the begotten Son of God, pero in-apply po niya yung pong traits of being flexible to win or to reach out the sinners. And now, in the life of Apostle Paul, si Apostle Pablo po ay matalino. No? Siya po ay dalubhasa sa kautusan.
Siya po'y kabilang sa hanay ng mga Pariseo or doctor of law. Pero sabi niya dito, tingnan po niyo kay statement, to the weak, I became weak. Sa mga mahihina, ako ay nag-anyong mahina. Pwedeng sabihin niya, sa mga walang karunungan, ako'y nag-anyong walang karunungan. Sa walang pinag-aralan, ako'y nag-anyong walang pinag-aralan. Because my purpose is, my objective is to win them for Christ. Ha? Dati po, may nakasama kami sa church na meron pong dagdag yung kanyang pangalan. No? Pangalan niya, ilalagay niya lagi, pangalan niya, tapos sa huli, PhD. Ang hirap po niya makausap. Kasi ang palagay niya, siya lagi ang tama. Kasi ang pinanghahawakan niya, yung nasa dulo ng pangalan niya na PhD. Sabi ko, ano yung PhD na yun? Puro hangin daw? Puro hangin daw? Diba? Totoo po yun. Ang hirap niya kausap because sa lahat ng issue, gusto niya lagi yung kanya tama. Diba? Pero dito po, nakita natin dito yung sinabi ni Pablo, sa mga mahihina, ako'y naging mahina or nag-anyong mahina. Meaning to say, sa sitwasyon ng aking gustong dalhin sa Panginoon, ako ay bumaba doon. Sa mga mahina, sa mga walang pinag-aralan, sa mga walang karunungan, ako'y nag-anyong katulad nila to win them for Christ. Amen? Glory to God. Amen? Iba sa atin dito, di ba? May mga degree holder diyan. Pero salamat, nakikinig po kayo sa inyong pastor. Salamat po. No, yung iba sa atin dito, mas marami kayong experience kaysa sa akin. Mas marami kayong narating kaysa sa akin. But thanks be to God, natutunan natin how to be flexible. Amen? 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 Glory to God. Hallelujah. Sabi dito, I have become all things to all the people so that by all possible means, I might save some. Yun yung kanyang purpose. Yun yung kanyang objective. Bakit sa mga nasa ilalim ng kautusan, nag-anyo siyang nasa ilalim ng kautusan? Dahil gusto niyang madali sila sa Panginoon. Bakit sa mga hindi naniniwala sa kautusan, nag-anyo siyang hindi naniniwala sa kautusan? Dahil gusto niya silang madala sa Panginoon. Bakit sa mahihina, nag-anyo siyang mahina? Dahil gusto niyang madala sila sa Panginoon. Bakit sa malalakas, nag-anyo siyang malakas? Dahil gusto niya silang madala sa Panginoon. Bakit sa marurunong, nag-anyo siyang marunong? Dahil gusto niyang madala sila sa Panginoon. Bakit sa walang alam, nag-anyo siyang walang alam? Dahil gusto niya silang madala sa Panginoon. Glory to God. Amen. Now, third point, the flexibility of the begotten Son of God, the Lord Jesus Christ. Kanina po, sabi ko dito yung unang point ko, flexibility as being modeled by Jesus Christ. Number 2, flexibility as being modeled by the Apostle Paul. Number 3 point, the flexibility of the begotten Son of God. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Now, ito po, ano na to? Talagang super, duper. Kanina sabi niya, nakikain siya sa mga tax collector. Pero dito po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, sabi dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that through His poverty, you might become rich. Amazing. Sabi niya dito, Tagalogin natin, nalalaman ninyo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Na bagamat siya'y napakayaman dahil siya ang bugtong na anak ng Diyos, ay ano? Subalit dahil para sa inyong kapakanan, for your sake, siya ay nag-anyong mahirap. Siya ay naging isang mahirap. Why? Sabi dito, so that through His poverty, you might become rich. Hirap unawain, di mo ba?
Nag-anyo siyang mahirap, nag-isang mahirap, nag-anyo siyang alipin. Idinamit niya yung kasuotan ng isang alipin. Ano yung kanyang purpose? Na sa pamamagitan ng kanyang kaanyuan ng pagiging mahirap, tayo na mananampalataya sa kanya, tayo na tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi niya, tayo ay magsiyaman. Tayo ay magsiunlad sa ating buhay. Meaning to say, tayo ay maging malaya. Glory to God. Malaya doon sa bondage of poverty. Amen? Si Jesus, yun, idinamit niya sa kanyang sarili yung pagiging mahirap upang ang sino mang kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hallelujah, ay makalaya doon sa tanikala at sumpa ng kahirapan. Glory to God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Di ba? Nakita natin dito, yung pong flexibility of the begotten Son of God. Ang hirap pong gawin nun. Sabi dito, though He was rich, He was the begotten Son of God. And, no, pagka meron tayong marating bilang tao, di po, ang hirap bumaba. Pag nandun tayo sa mataas na level, sa ating pedestal, ang hirap bumaba. Pero sabi ni Jesus dito, for your sake, sabi ni Pablo, for your sake, He became poor. For your sake, He became poor. For your sake, He became poor. He clothed you pong cloth or dress of poverty for your sake. Glory to God. Ating pag-antaas na narating natin, ang hirap na bumaba. Pero si Jesus po, nasa kataas-taasan siya bilang bugtong na anak ng Diyos para sa ating kapakanan upang tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, bumaba ang Panginoong Jesus. Nag-anyong alipin. Sabi po doon sa isang talata pa, Philippians chapter 2, verse 6 to 7. Sabi doon, Jesus Christ, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped for His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Grabe. And being made in human likeness. Grabe talaga. Amen? Si Jesus, sabi dito, being in the very nature of God, ang kanyang kalikasan ay Diyos. And yung kanyang kalikasan, being in the very nature of God, sabi dito, He did not consider Himself equality with God. At yung kanyang kalikasan na yun is something to be used, is something to be grasped. Pwede niyang panghawakan. Katulad ng kwento ko kanina, pinag-aralan niya yun eh. Nag-thesis siya dun eh. Idinipensa niya yun, kaya nagkaroon siya ng title na PhD eh. Pwede niyang panghawakan yun. Si Jesus din eh, begotten Son of God, pwede niyang panghawakan yun, pero hindi po niya hinawakan for our sake. Amen? Hindi niya hinawakan, hindi niya niyakap, kundi hinubad niya yung kanyang nature of being God, and He made Himself in the form of human likeness. Kahit gaano po yung kataas yung ating marating, should always see to it that for the sake of the salvation of many others, we must be willing to put off ano man yung degree na yan narating natin. Amen? Ano man yung ating napatunayan. Amen? Ano man yung ating ipinaghirapan, na-gain natin because sa paghihirap natin, sa pagsisikap natin. Pero pag pinag-usapan na yung kaligtasan ng sangkatauhan na dapat maramdaman ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kapatid, we must be willing to put off, to take off whatever robe na yan. The robe of degree, the robe of achievement, the robe of title. We must be willing to take off or put off lahat ng yan para doon sa mga taong iniibig at kinakahabagan ng Diyos. Glory to God. Last verse before we end.
Hebrews chapter 1, verse 2. Fixing our eyes on Jesus. He is the pioneer and the perfecter of our faith. But for the joy set before Him, He endured the cross. Sabi doon, for the joy that set before Him, sa kagalakang itinalaga ng Ama para sa Kanya. Ano yung kagalakang yon? Ang kaligtasan ng sangkatauhan. Yun po yung joy of Jesus Christ. Yung kaligtasan mo, yung kaligtasan ko, yung kaligtasan nating lahat. The salvation of mankind, yun po yung kagalakan ng Panginoong Jesus. Sabi dito, fix our eyes on Him. He is the perfecter, He is the author and the perfecter of our faith. That for the joy set before Him, sabi dito, He endured the cross. He endured the cross. Why? Dahil ang kagalakan ni Jesus ay makita na ang sangkatauhan ay naliligtas at nanunumbalik sa Diyos. Ang kagalakan ni Jesus is to see the restoration of relationship, yung relationship ng Panginoon, ng tao sa Panginoon. Yun po yung kanyang kagalakan. That's why, because of that joy set before Him to see the salvation of mankind, sabi doon, Jesus endured the cross. No, binata niya yung cross. Ang hirap nung ipako ka sa cross, pero yung bigat, could you imagine, He was the begotten Son of God. Jesus Himself is God. Pero para magkaroon ng absolute offering, atonement, ng kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan, hindi niya pinagkait yung kanyang sarili para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Glory to God. Amen. Pwede siyang gumawa ng ibang kaparaanan to save mankind because He is God. Pero mas pinili niyang makita ng tao yung kanyang sakripisyo para maramdaman natin ganito magmahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pwedeng gawin ng Diyos sa isang pitik ng kanyang kamay, magbago at maligtas tayong lahat. But Jesus Christ, pinili niya yung sakripisyo, yung public display of His suffering on the cross para makita mo, makita ko at makita nating lahat. Ganito tayo minamahal ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos na yon, na kapag na-realize natin, that is our basis para maging flexible yung ating mga sarili. This will be our basis for us to become flexible, for us to develop yung pong traits of flexibility in us because we realize gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Sabi dito, dahil sa kagalakang itinalaga ng Diyos sa Kanya, ang kagalakang yun ay kaligtasan ng sangkatauhan. Sabi niya dito, pinagtiisan niya ang cross. Binatan niya ang cross. Pinasan niya ang cross hanggang dun sa huli. Napako siya sa cross at namatay siya sa cross. Dahil sa iyo. Dahil sa akin. Dahil sa ating lahat. Application to our life as we end. Developing flexibility. I have 5 points here as our conclusion. Developing flexibility, number 1, recognize your limitation and be open for change. Okay? Sabi dito, for us to develop flexibility in ourselves, number 1, sabi dito, we should recognize our limitation. Dapat alam natin ano yung limitasyon natin. Bilang tao po, ang katotohanan tayo pong lahat may limitasyon. At hindi lamang po yun. Hindi lang po yung katotohanan yon. Ang dami nating hindi kayang gawin. And we have to recognize that. Sabi dito, recognize your limitation. Yung hindi natin kayang gawin. At sabi dito, karugtong, and be open for change. The moment that you realize, this is my limitation, be open for change
Hindi ko ito kayang gawin. So, pwedeng magbago, pwedeng mag-recourse, pwedeng mag-reroute kasi hindi natin kaya yun eh. Hindi doon tayo dinadirect ng Panginoon. Yes, God is with us. Amen? Kakayanan natin. Sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero may katotohanan po, mayroong mga bagay na hindi tayo dinadirect ng Panginoon doon para kayanin natin, para magpakamatay tayo doon. Kundi, sabi dito, as we realize, as we recognize our limitation, we should be open for changes. Dapat bukas daw tayo sa pagbabago or to take another course, to recourse, to take another, route ng ating pong journey. Glory to God. Hallelujah. Number 2, understand and relate to others' perspective. Developing flexibility. Number 2, understand and relate to others' perspective. Tandaan po natin na hindi lang yung ating mga pananaw sa buhay ay tama. Pero tandaan po nyo, yung pananaw nyo sa buhay, hindi lang po yun ang tama. Yung ating pong kapatid, kasama, kaibigan, meron din silang pananaw sa buhay na tama. Na sa tingin mo yung kanyang pananaw ay hindi tama dahil ang tinitingnan mo lang tama ay yung sarili mong pananaw. Pero sabi po dito, understand and relate to others' perspective. Unawain natin na lahat tayo may kanya-kanyang pananaw. No? Lahat tayo may kanya-kanyang pananaw. Yeah? Glory to God. May example dito eh. Yung word na six. Yeah? Yung six. Yan, six. Pagka sinulat ko yung six dito, nandito ako, ang tingin ko dyan six. Pero pag nandiyan ka, anong tingin mo doon? Di ba? Magkaiba. Yeah? Hallelujah. So, depende doon sa kalalagayan natin, pinagmumulan natin doon sa ating background kung paano natin tinitingnan yung isang bagay. Glory to God. At tulad ng relo. Yeah? Yung relo, pag tinignan mo ganyan, yeah? Clockwise. Pag tinaas mo, tinignan mo ganyan, bakit counter na siya? Hindi naman siya nagbago. Isang relo lang naman siya. Di ba? Kasi, nagbabago yung pananaw, depende sa kinalalagyan ng tumitingin. Amen. That is why it is very important for us to develop flexibility to understand and relate to others' perspective. Ano pong ibig sabihin? Maging considerate tayo sa pananaw ng iba. Maging considerate tayo sa damdamin ng iba. Yung damdamin natin, bawa sa isang sitwasyon, ito yung gusto ko, pero yun ba yung gusto ng lahat? Ito yung gusto ko, pero yun ba yung gusto ng lahat? Yeah. Tanungin natin isa't isa. Paano kung iba't iba ang gusto? No? We should look for a common ground for us na tayo ay magkaisa. Yan. Bawa po, tayo po, yung ating paglilingkod sa Diyos. Meron tayong iba't ibang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Ito yung gusto ko, the way I want to serve God in this way. O, iba't ibang kaparaanan, iba't ibang dahilan. Pero paano tayo magkaisa? Let's take a look for a common denominator and a common objective for us para magkaisa tayo. Ang tingnan natin lagi sa ministry, ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. And for us to be united in our service in the ministry, dapat ang Diyos lagi ang ating ginagawa ko ito dahil sa Diyos. Ginagawa ko ito para sa kapurihan ng Diyos. At kapag yun ang layunin natin lahat, magkakasundo po tayo. Ayan. Number 3, respond quickly to the shifting circumstances. Respond quickly to the shifting circumstances. Respond quickly. Paano po yun? Diba po, meron tayong mga unexpected circumstances na biglang dumating. Yeah. Paano tayo magre-respond? Yeah. Diba po, yung last Friday, doon sa water baptism natin, all of us were surprised doon po sa lugar. Kasi wala naman nakarating sa atin doon. Yeah. Wala naman nakarating sa atin doon. Yeah.
Pagdating natin doon, ganito pala ito. Maliit lang parking, maliit lang yung swimming pool, pero anong gagawin natin? We have to respond quickly to the actual situation. Anong gagawin natin? Magbaback out ba tayo? Schedule ng baptism ngayon? Hindi po. Tutuloy natin. Kinakailangan lang gawin nating flexible yung ating sarili, nakadepende doon sa sitwasyon. Yan. Glory to God. Number 4. Bounce back from setbacks and failures. Sa ating pong buhay, there are setbacks. Merong mga inaasahan na pangyayari na hindi na nagaganap sa ating paligid. Minsan yung expectation natin iba do sa reality. Yun yung katotohanan ng buhay. Expectation versus reality. Yung ini-expect natin ang laki, pagdating ng totoo, ang liit pala. Madalas tayo nabibiktima niya sa Lazada, sa Shopee. Hindi Nag-order ako ng barong. Kasi inihahabol ko doon sa anniversary. Dapat daw ang kulay ng barong namin is may touch of red. Ay di order ako sa Lazada. Ito, touch of red. Ang ganda ng picture. So, 2 days i-deliver. So, iniwan namin sa kapitbahay yung pambayad. Sabi ko, Ate Mayan, darating yung barong ko. Di-deliver na Lazada. Ito po yung pambayad. So, dineliver. Kinabukasan pagdating namin, mag-anniversary na. Anniversary na. Kasi Sabado nang i-deliver, ay nasa meeting kami ng Sabado. So, kinabukasan, kinuha ko kay Ate May ang Linggo ng umaga. Na-deliver ba, ate? Opo, pastor, nandito. Pagbukas ko, t-shirt. No? T-shirt. Walang barong. Yung binayad ko, sabi ko, kahit 20 pesos t-shirt na ito, hindi mababayaran. Pero anong gagawin natin? Nandun na yung sitwasyon. Hindi ba atin ng anniversary kasi hindi dumating yung barong? Hindi. Marami naman diyang ibang pwedeng isuot. Di ba? Dapat aatin tayo kasi yun ang nakaplano. The circumstances or yung pong pangyayaring yon, yung setbacks na yon, hindi dapat maka-apekto doon sa objective. O sabi ko, tingnan mo nga itong t-shirt na ito, sabi ko, Ate Rosel, kung kasya sa'yo. Pag kasya sa'yo, hindi naman naging sayang, at least masusuot mo. One time, sinuot niya, kasya sa kanya. Pero, di ba? Marami pang gano'n, mga setbacks and yung ating po mga disappointment nangyayari. Pero sabi dito, respond quickly or bounce back from the setbacks and failures. Yung mga inaasahan natin, expectation versus reality. Minsan, ang laki natin mag-expect, pero yung katotohanan, hindi umaangkop doon sa expectation natin. Yan. Pero anong gagawin natin? Bounce back. No? Hindi yan yung katapusan. Hindi yan yung dead end. Hindi yan katapusan ng istorya. Meron pa, marami pang magagawa. Glory to God. Isa pa, si Ate Rochelle din, umorder ng cabinet sa Lazada. Sabi niya, ganda ng picture nito, yung ina-assemble ba? Ina-assemble. So, umorder siya. So, after how many days dumating? So, inassemble niya. Ang laki, taas niya eh. Pero ina-assemble lang siya. Tapos nilipat niya yung lahat ng mga damit namin doon. Kasi ang ganda eh. 1,000 yung presyo niya eh. Lipat niya. Sabi niya, ba't ganun? Parang hindi tatagal kunti pala yung nalalagay ko. Sige lang, lagay mo lang, hanger mo, tapos i-file mo yung iba. Di okay na. Okay na, sige, okay na to. Pagtalikod niya, bumagsak. Nabagsakan yung aso namin, kala namin patay. Ano ba naman to? Ang ganda-ganda doon sa picture. Ang ganda-ganda, in-expect ko, ito lang pala yun. So, hayaan mo na. Because most of the time, expectation is different from the reality. Yun yung ating setbacks. Yun yung ating failure. But sabi po dito, bounce back. No, bangon, talon, magpatuloy kasi marami pang pwedeng gawin. Hindi yung ang katapusan ng istorya. Kung na-disappoint ka, kung na-discourage ka, kung nag-fail ka, kung merong setbacks, hindi yun yung katapusan ng istorya, hindi yun dead end. Marami pang pwedeng gawin. Amen? Glory to God.
Last one, number 5. Rely on God's sovereignty and guidance. Rely on God's sovereignty and guidance. Okay? Pagtiwalaan natin yung Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang autoridad, at magtiwala tayo sa Kanya at sa Kanyang gabay. Glory to God. So, for us to develop flexibility in ourselves, we must rely on God's sovereignty and guidance. Lagi natin paniwalaan na sa mga bagay na hindi natin alam, merong direksyon at guidance na ibibigay ang Panginoon. Lagi natin paniwalaan na sa mga bagay na hindi natin kaya, merong ibibigay na tulong ang Panginoon. Lagi nating paniwalaan sa mga bagay na naguguluhan tayo, merong kapayapaan na ibibigay ang Panginoon. Maniwala tayo, lagi tayong magtiwala na sa lahat ng bagay na beyond our capacity, beyond our ability, meron pong kayang gawin ang Diyos. Learn to be flexible. Okay? Learn to be flexible. As how Jesus modeled yung buhay na yon na pagiging flexible. As how the Apostle Paul modeled the life of being flexible. Tayo po mga Kristiyano hinahamon din. Learn to be flexible because lahat po ay nagbabago. Sitwasyon ay nagbabago. Sa mall po, malamig. Pagdating natin sa church, mainit. Di ba? Learn to be flexible. Glory to God. Hindi naman pwedeng maging sa mall yung church natin at dito natin ilipat yung tindahan sa mall. No, hindi sila papayag. Pero learn to be flexible. Pag dumating yung time na tayo pwede dinala ng Panginoon sa malamig na lugar, no, hindi naman tayo sanay. Ang lamig naman, pastor, sumasakit ang likod ko. So learn to be flexible and learn to be adaptable in every situation. Amen. Sabi ni Pablo, ginagawa ko ito para sa kapakanan ng mga minamahal ng Diyos. Bakit natin ginagawa yung ginagawa natin? Para sa kapakanan ng mga minamahal ng Diyos. Bakit ka nandito ngayon? Kahit mainit, kahit marami kang gagawin, para sa kapakanan ng mga minamahal ng Diyos. Why? Dahil makita lang ng bawat isa na nandito ka ngayon, kalakasan na yon sa bawat isa. Glory to God. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. We bless your name, Jesus. Oh, we bless you, Lord. We worship you, we worship you.